Guys, tingnan nyo, naka-gloves pa ako. Nagluluto ako sa baba at saka tumawag si Deepak. Kasi guys, galing ako sa labas. Kasi ngayon ko lang nalaman na wala dito yung asawa ko. Tapos nakita ko, dahil nga lumabas ako kasi sabi niya, gusto niya kumain ng moton. So bumili ako guys ng aking pangsahog sa moton. Napabili ako ng buko, nagchika-chika muna ako doon sa fruit shop. At saka ininom ko yung juice doon. And then dinala ko yung buko, nakain ako dito. Hindi ko kasi dala yung mobile ko, kaya hindi ko nakita yung miss call ni Deepak. Ngayon pag uwi ko dito, bukas itong pintuan namin. Yung gate pala namin bukas, and itong main namin sa baba. Pasensya na kayo guys, maingay dahil ako ay nagluluto. Bukas din itong pintuan. So sabi ko ako baka nakalimutan ko pagsara ng main dito sa baba, pero sinara ko. But yung gate, sabi ko baka umalis na yung nagre-renta sa amin, hindi niya rin nasara. So wala lang, diretso lang ako dito sa kusina. Ngayon nagluluto na ako ng moton. May natanggap akong tawag. Si Deepak tumatawag sa akin. Sabi ko baka gusto nang kumain. So hindi ko siya marinig kasi yung pressure cooker. So sabi niya, nasaan ka? Sabi ko, syempre nandito, nagluluto. Sabi ko, maririnig mo naman yung pressure cooker, diba? Saan ba ako? Kasi akala niya siguro baka nasa labas pa rin ako, pero nagulat ako na tumawag siya at nagtanong saan daw ako. Ang naririnig ko, akyat ka muna sa taas. Ngayon, umakyat ako sa taas. Wala siya doon. Ngayon, ang akala ko guys, pinapaakyat niya ako sa taas. Pero narinig ko Motherland. Motherland kasi hospital yon. So sabi niya nasa Motherland ako. Sabi ko, bakit anong ginagawa mo sa Motherland? Dito lang guys, banda sa amin. Kung saan ko rin siya dinala nung dito yung kanyang ulo. Yung nasugatan yung ulo niya. Kaya kinabahan ako guys. Sabi ko, bakit nasa Motherland ka? Ayun pala si Mandira, nag-emergency. Sabi ni Deepak. Pero ngayon daw, kinukuhanan daw si Mandira ng dugo para i-test daw. Kasi nga medyo problema yan si Mandira, no? Medyo mahina si Mandira when it comes sa health, no? Compare kay, compare kay Indira. Medyo may kahinaan yan si Mandira sa kalusugan niya. So kaya na lang natin, kinabahan ako. Bakit nasa Motherland yung asawa ko? Parang nagkakatruma ba ako guys? So kaya yun, sabi ko, wala, bakit nandyan? Hindi ko alam. Kaya iba tuloy na isip ko at nung sinabi niya na sinamahan niya si Mandira, parang sabi ko tuloy na alala ako kasi pumunta si Mandira dito and I think hinanap niya ako dahil wala ako dito. Si Deepak ang naisama niya. Yes, sure, galing ako sa labas, pati ako nagpapanik din kasi tumawag si Deepak kasi nga niluto ko moton, si Mandira baka hindi pa daw nakakain. Hindi natin alam kung ano ang labas na kanyang mga test. Ano man ang mga bata. Alam nyo, may mga ganyan-ganyan. Sanay naman yan sila. Dependent yan sila dahil lumaki nga sila na hindi nila kasama. Ang mga magulang nila, Tsaka mga strong yan. Hindi sila nakain ng kambing, guys. Sila ni Indira. Nagluto ako ng dal. Ako siguro yung hanap niya. Kaya hindi ako mahanap. Nagkataon din kasi nasa labas ako May binili ako. Hindi ko nadala yung mobile ko. Kasi otherwise kung nadala ko, natanggap ko yung tawag ni Deepak. Ako ang kasama ni Mandira ngayon sa hospital. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. So, hayaan na muna natin hanggat sa mawala na yung water. Balikan natin, guys. A few moments later. Guys, kakatapos lang namin kumain. And pinagpahinga ko muna si Mandira. Nandun siya sa kwarto ni Buwa. Sabi ko, magpahinga muna siya. Nilagyan siya nung para sa pain daw, IV, tapos para may energy siya. Ang nangyari pala guys, bali magsasampay daw sana siya ng damit sa rooftop nila, tapos bigla na lang daw siya parang nilamig na hindi niya maintindihan, na parang wala siyang energy. So naramdaman niya daw na parang mahimatay ba siya. So, ang ginawa niya, pinikit niya daw yung mata niya. Tapos, nung pinikit daw niya, para talaga daw siyang matutumba. So, kaya ang ginawa niya, sumigaw daw siya, humingi siya ng tulong. Grabe daw yung iyak niya. Narinig siya nung Didi sa kapitbahay nila. Kasi nakita niyo yung bahay nila, diba? Magkadikit lang yung kapitbahay. So, narinig siya ng Didi na sumisigaw siya. Naghihingi siya ng tulong. So, nilapitan siya doon.
At ayun, yun ang Didi ang tumulong sa kanya. Tapos may renter si Didi nito na ano guys, na may motor. So nagsabi siya na ihatid siya dito sa bahay namin. So hinatid siya nila dito. Tapos wala nga ako dito kasi nga, ayun ang reason kasi para masamahan ko siya, punta kami ng hospital. Wala ako kasi nga 'di ba lumabas ako. Si Deepak ang nag-ano sa kanya, ang sumama. So pumunta na sila doon. At ayun, tinawagan din ng Didi yung kanyang tatay para i-inform. Tapos ayan, ito ang kanyang result. Okay naman lahat yung result ni Mandira guys. Mababa lang yung iron niya and low blood po siya. And yung naramdaman niya daw is sa ano yun, sa period niya, yung cramps ba. So kaya ayun, so the rest okay naman. And yung iron niya lang mababa. And wala naman daw sa kanya may sinabi o may binigay na yung kanyang anong iinumin niya for iron. Sinabihan lang daw siya, kain na siya ng isda, kain siya ng ibang klaseng meat. So mga meat, mga good for iron ba? Kasi hindi yan kumakain ng isda, ayaw niya ng seafood. So kaya sinabihan ko siya, from now on, kain ka ng isda. Kasi hindi masama ang kumain ng isda. Sabi niya, slowly daw, kain daw siya. Sabi ko, kasi ayaw niya yung amoy ng isda, guys. Pero si Indira, kumakain si Indira ng isda. Siya lang ayaw niya talaga. Pero this time, makakakain na talaga siya. Kasi kailangan dahil nga sa kanyang iron na mababa. And yung BP niya is 100/60 ang kanyang guys, BP. So, ayun. Kaya sabi ko rin naman sa kanya na din sa mga kinakain kasi nga medyo ito pihikan siya sa mga pagkain niya. Yung blood sugar niya okay siya, yung kanyang sugar, yung kanyang kriya kinuha, okay guys, ang kanyang mga hemoglobin niya okay. Yun lang, iron lang ang nakitaan kay Mandira na medyo siya mababa. So ayun, sabi ko wag ka muna umuwi, magpahinga ka at dahil hindi maganda na ikaw lang mag-isa doon, nakakatroma. Sabi niyo, na-trauma ako ate. So kumain siya ng sag at kumain siya ng dal, hindi siya kumain ng moton kasi hindi naman yan kumakain ng moton sila ni guys, ni Indira. So naawa din ako at tinawagan na ni Deepak si ante, at least hindi na yun mag-worry. At least ayun, advice discharge. Ito may mga advice. Drink plenty of fluid pala. Binigyan siya ng pain reliever. May mefenamic acid. Tama ba ako? Tapos pantap, mga pain reliever. Lower abdomen and ayan nga, consult. Nilagyan dito. Yung obigayin ni mag-consult. Sabi ko rin naman sa kanya, mag-consult. Yan. Ito yung mga result niya. Sabi ko, wag ka mag-worry. At least okay na-check na nalaman mo na yun, low, yung sa iron mo. Naawa ako kasi nga yun nga sabi niya, grabe daw yung sigaw niya. Naghingi talaga siya tulong. Mabuti na narinig siya ng kapitbahay nila, guys. Ayan yung BP niya. Ito yung advice sa kanya. Yan. Test. Blood sugar okay. Ito yung makinuha sa kanya. Kawawa ba? Yan. Pakwan. Ito guys, kain tayo pakwan guys. Ito yung binili namin yung isang araw. So ayun, get well soon kay Kanchi. Kawawa. Especially si Indira, may work kasi bigla daw siya, grabe daw yung pakiramdam niya, parang bigla daw siya nilamig. Hindi naman daw siya nagkakaganito tuwing may regla siya. First time niya daw ito ma-experience na ganito, na grabe daw. Tulog si Mandira. Sabi ko, matulog ka dyan kay Buwa na kwarto, magpahinga ka. Sabi ko, wag ka muna umuwi, dito ka. Kawawa naman. Tingnan nyo guys, sobrang gloomy. Grabe ka gloomy. Ang lamig. Minutes later.
later. Yan na guys, gising na si Kanchi Mandira. Guys, oh. Get well soon, ha? Uwi na siya guys, nakaidlit na siya si sleep. At least she take rest. Feel better. Drink more. Pani, liquid. Nothing to worry now. Wala? Thank you. Bye-bye. Uwi na siya. Sabi niya, Ate Mila, gusto ko sana tanungin si Kuya Dipak magkano lahat binayad niya. Sabi ko, yan mo naman, hindi naman milyones yun. Sabi ko, mag-usap na lang kayo. Pwede naman mamaya kasi tulog si Dipak, nakatulog. Okay na yung mukha niya. Kasi kanina nga guys, very pale yung mukha niya. Pagbaba sa taxi, kasi tama din yung pagbalik ko. May mga bitbit akong mga lemon. Kasi bumili ako. So tama din yung pagdating nila. Ay, ayun. Dala din ang period niya. And yung iron nga niya mababa. So ayun guys, hindi pa naka-idlip kasi oh. Yung aming klima. Sobrang lamig. At ako ay nagpapahinga-hinga. At marami akong iniisip. Ano bang aking maluluto? Gusto ko magluto ng ano kung saan pa maulan. Kung saan pa na dapat magpahinga-hinga. Ako naman, marami akong iniisip. Marami akong gustong lutuin. Samantala yung asawa ko, tulog. Si Mandira nakatulog din. Ako ewan ko, hindi rin ako makatulog. Guys, may mga bote kami dito. So, sabi ni Dipak, wag mong ibenta yan, ibigay mo na lang sa kanya. Bakit? Magkano ba ang makukuha natin dyan? Sabi ko, baka 100 rupees. Sabi niya, hindi, ipakuha mo sa kanya, ibigay mo na lang kasi tulong pa sa kanya yan. Kaysa bibilhin niya yan. Ayan. Ibigay na lang sa kanya, anuhin man namin yung sa bagay. Okay guys, so ayan o, dumilim-dilim na naman ang aming paligid dito. Kanina, lumabas yung araw. Tapos mamaya, ganito na o, tingnan nyo, sobrang madilim. Yan, uulan na naman. Ang gaan ko talaga. Ayan, para bumaba. Kasi magtutupi ako guys. Kasi kanina nung lumabas yung araw, mayroon akong labahin na hindi ko siya masampay. Gawa nga ng kung saan pa isasampay ko na naglumi siya bigla. So ayan, maya-maya konti lumabas na yung araw. At dali-dali kong isinampay ito. Yung mga nilabahan ko. Konti lang naman ito guys. So ito yung aking mga tutupiin na naman. Para ma-put away natin ito sa ating cabinet. At hindi ko talaga alam, pareho kami ni Mandira nag-share, na sabi niya rin sa akin, pala ko nga din Ate Mila na mailagay na yung mga pang-summer na damit, tsaka makuha ko na yung pang-winter. Sabi ko ako, nung last pa, pero sabi niya, na ganito yung weather natin, hindi namin malaman-laman. Kaya bigla ka na lang lamigin, bigla ka na maiinitan. Para talagang makakonfuse ka, no? Kung nagmimenopause na ba talaga ako o ano. Kasi nga si Mandira, kahit si Mandira nakakaramdam siya ng pareho kami, ano. So, I hope na maging okay na si Kanchi. And kanina kasi hindi talaga maganda ang kanyang, ano guys, mukha nung bumaba sila sa taxi. Sobrang pale niya talaga. And yun din sabi ng doktor kasi matagal din naman yung ano niya. May problema din si Mandira sa BP, no? Sobrang low blood ang kanyang BP. And napacheck up na rin siya, bifilid siya. Kasi nga 100/60. Ano yan siya? Low blood talaga yan siya. So isa din yan sa problema niya. Plus yung iron niya din. So sabi ko, mag-research tayo o mag-check ka sa doktor. Mas maigi na kung ano yung mga dapat mong kainin. Since minsan kasi may mga ugali sila nakapag-snacks na sila. Hindi na sila kakain sa gabi. So isa din yun at sinabihan din pala siya ng doktor na kumain ng maayos dahil isa din yun bakit nawalan siya ng energy. Yun din, sabi ko, at baka nag-diet ka, sabi ko, kasi ako ganun din ako. Like for example, may ano na ako, may period ako, tapos naramdaman ko na ngayon nag-iedad ako, na kapag hindi ako nakain ng maayos, ayun, parang nanghihina ba ako guys. So kaya sabi ko, natatakot ako, kaya kumakain talaga ako from time to time. Pero may best kasi minsan na, ambot, marami kang ginagawa na didelayed pa yung pagkain mo kahit nasa bahay ka lang. So, I hope maging okay si Kanchi. Yun ang dalawa niyang problema. Ang kanyang blood pressure and yung kanyang iron, guys. I hope na maging okay na. And, hindi ko alam baka bukas sabi niya, dadaan daw siya dito. Kaya pagpasensyahan nyo, ngayon nyo lang ito mapanood. Gawa nga na para din ako na, nagpanik kami kanina. So, kaya,
ayun, si Deepak mahimbing yung tulog niya. Nagulat lang talaga ako nung sinabi niya na sa motherland siya. Pagkarinig ko guys, iba na sa isip ko guys. Nung pagkasabi niya, baka pinahospital niya yung sarili niya na hindi ko alam. Yun ang nasa isip ko. Kaya nag-ano ba ako, nakatrauma ako na hala, bakit nandoon siya? Kaya parang bigla akong na-shock na hindi ko talaga alam na wala pala siya dito. Yung pala ang mobile ko, tumawag pala siya na hindi ko namalayan. So kaya ayun, parang ngayon lesson na sa akin na kapag dyan na lang ako bumibili-bili, dalhin ko talaga yung mobile ko. Kaya kasi parang natakot ba ako. So kaya ayun, yun yung aming weather dito guys. Magbundak naman ang ulan. So ayun guys, i-end ko ng aking vlog. Thank you so much sa pagsama sa akin. I-pray nyo na lang si Mandira na maging okay siya. And ayun, hindi ko ma-imagine yung sigaw niya na pagsaklolo niya, no? Mabuti na lang narinig siya ni Didi. Yung Didi pala ang nagpunta dito at ang renter, sinamahan siya hanggang sa hospital. Hanggang sa hospital sumama daw yung Didi kasi may work doon. So sumama sa kanila ni Deepak. So ayun guys. And get well soon, Kanchi. Ayan. So i-end ko na yung vlog ko guys ha. Tapusin ko lang ito and see you again sa ating mga susunod na mga vlog. So bye bye guys and huli na nila sa Sunday and mag-ingat kayong lahat and I love you. Bye guys. God bless us all.